sa mga taong nalalayo, sa Kanya'y nawawali. Bakit di mo subukan ngayon sa Kanya'y sa'yo'y naghihintay, walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit at manalin ng iyong Diyos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Kabiguan, sakit o mga karamdaman, magagawa ng lunasan, walang imposible sa Diyos. Praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Isang mapagpalang umaga po at mabagyo at maulan na umaga po sa lahat ng ating mga kapatid na patuloy na sumusubaybay sa ating programa Sa Diyos Walang Imposible. Sa Diyos. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa iba't ibang panig ng mundo, narito po muli ang inyong lingkod, Pastor Manny Dalena, na handang maglingkod sa inyo sa pamamagitan po ng pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Mga salita ng Diyos na patuloy po na sa atin po'y nagbibigay ng pag-asa, paglago at pag-unlad ng ating buhay pananampalataya. Kaya't samahan po ninyo ako sa loob po ng isang oras at atin pong pagbulay-bulayan, pagnilay-nilayan ang kanyang mga salita na sa atin po'y patuloy na nagbibigay ng paglago at pag-unlad ng ating mga buhay pananampalataya. Praise God! Hallelujah! It's bedweather! Praise God! Mga nakahilata pa diyan, mga kapatid. Alas 8 na po, mga kapatid. Bangon-bangon na at mag-init na ng mainit na tubig para makapagtimpla ng kape. Hallelujah! Praise God! Sabi nga, ang kape ay kausapin ng Panginoon every day. Yes, walang imposible sa Diyos. At eto po uli, ang awiting sa Diyos, walang imposible. Praise God. Alright, umpisahan na natin ang ating pagbati at pag-welcome sa lahat ng ating mga kapatid na nakatutok na ngayong umagang ito. Araw ng Biyernes, weekend. Isang maulang weekend at bagyo. Alright, good morning and good afternoon sa ating mga kapatid na nasa bansang Canada, ha? Binabati natin ang mag-asawang ito na number 1 listener ng ating programa, Brother Israel and Sister Marilu Quinto. Good afternoon po dyan sa inyo. At kayo na rin po sa inyong anak na si Chelsea, ha?
At mula po sa Santa Rosa, Laguna, binabati natin ang ating kapatid, Sister Beth Rivera. Ate Beth, isang mapagpalang umaga sa iyo at sa iyong mga kasamaan dyan sa inyong tahanan na kila Marina at sa iyong mga pamangkin at sa iyong mga apo na rin, ha? Praise God. Member ka na rin ng Apostolic Praise God Ministry. Nais mo ba na ikaw ay pagpala? At binabati rin natin ang isang mapagpalang umaga. Praise God, mapagpalang umaga po Pastor sa lahat ng mga kapatid. Ang pagbati sa atin po ni Sister Ningning Moreno Ragasa. Praise God, hallelujah. At gayon na rin kay Brother Francis Ragasa at sa iyong mga apo na sina Goku, Goten at Gohan. At sa inyong manager na Ziprician. Nais maranasan. Sama na rin natin yung anak mo na nasa Canada na si Lai Ponciano. Praise God at ang kanyang mga anak. Nananalig sa Diyos, walang imposible. Kung At welcome po kapatid na Rose Bartolome. Isang mapagpalang umaga po sa iyo, Sister Rose. Taga saan po si Sister Rose? Pakilagay lang po ang inyo pong lugar na kung saan po kayo nakatira at nanonood ng ating programa. At mula naman po sa Pulan Lupa, Las Piñas, binabati natin. Sabi niya, good morning po Lord at sa lahat ng mga kapatid at sa inyo rin po, Pastor Manny, Pastor Tony. Praise the Lord po, Amen. Yan po'y galing kay Sister Eldida Bienviaje. Isang mapagpalang umaga sa iyo, Sister Eldida. At sa iyong mga kasamahan dyan, sa inyong tahanan, sa iyong mga anak at sa iyong mga apo. And from Dasmariñas, Cavite, sabi niya, blessed morning Pastor and everyone. May God bless us all. Yan po ang pagbati sa atin ng ating kapatid na Sister Annalisa Moreno de los Reyes na malapit na sa kanyang mga pinapangarap sa buhay at answered prayer na. Hallelujah! Walang imposible kung sa kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible. And from Doña Josepa, praise God, binabati natin ang isang mapagpalang umaga, Sister Rose Tasipit. At gayon din po ang iyong asawa na si Brother Romy at sa iyong mga anak na sina Ruru at Ruby Rosa. Sa Diyos walang imposible. At mula naman po rito sa Talon 1, Las Piñas, watching together with Nanay Letty Ignacio, Sister Lorna Gonzalez. Good morning, a blessed morning to both of you. Praise God. At ganun din sa Mighty Gonzalez. Lalapit sa Diyos walang imposible. Walang imposible. Yes! Praise God, hallelujah! Binabati natin mula po sa BF Resort Drive. Isang mapagpalang umaga kay Sister Becky Garcia at sa kanyang mga pamangkin na sina Kim at Mary. Hallelujah! Praise God! Purihin ang Diyos na buhay! Hanap mo ba'y kagalingan? And from San Pedro, Laguna, binabati natin Brother Bob Yuson Atendido and Sister Becky Acuña Atendido. Isang mapagpalang umaga sa inyong mag-asawa at sa inyong apo na si Ali at Ado at sa inyo na rin pong mga anak, ha? Praise God. And from Woodwind Subdivision, Soldier Sports, Bacoor, Cavite, good morning po Pastor at isang mapagpala sa lahat. Walang imposible sa Diyos. Praise God. Thank you Lord. Glory to God. Yan ang pagbati ni Nanay Carmen Somido. Alright, isang mapagpalang umaga na rin sa iyo, Nanay, at sa iyong asawa na si Tatay Nick Somido. At nagpapasalamat ang ating kapatid mula po sa Bacoor, sa Ligas, Bacoor, Cavite. Good morning, Pastor. God is good all the time. Hindi tungasang baha sa amin. Thank you, Lord. Yan po ang pagbati sa atin. At pasasalamat ni Brother Lloyd Nebres. Praise God. Good morning, bro. At sa iyong asawa na Sister Aida Nebres. At sa inyong mga anak na sina Adrian, Lloyd at L.A. At sa iyong mga po na sina Liza at EJ. And from Baras, Rizal, good morning po, Pastor. Pagbati po ni Sister Ginger Robles. Alright, isang mapagpalang umaga rin sa iyo, Sister Ginger, at sa iyong mga
kasamahan dyan sa inyong tahanan, sa inyong mga anak, sa inyong mga apo, at kay Kylie Ashanti. Pag-ibig ng Diyos ay nais maranasan. At isang mapagpalang umaga rin po kay Sister Alice Daserdorano ng St. Joseph Subdivision, Naga Road. At gayon din kay Brother Nap at kay David. And from TS Cruz Subdivision, binabati natin ang isang mapagpalang umaga si kapatid na Marlene Sorribio. Praise God. Good morning, Mari Marlene. At sa iyong mga anak na sina Elaine Laika at Jelay, at sa iyong manugang na si SPO1 Arnold Bautista. Praise God. At balik tayo sa Canada, binabati natin ang isang mapagpalang hapon ng ating kapatid, Sister Rosemary de la Cruz. Good afternoon, kapatid, at sa iyong asawa na si Brother Gilbert, at sa iyong mga anak, ha? Praise God, hallelujah. Bueno, mga kapatid, tayo po muna idadako sa ating pong panalangin. Praise God, hilingin natin at tayo gabayan at samahan ng Panginoon Diyos sa ating pong panalangin, sa ating pong gawain sa pamamagitan po ng kanyang banal na Espiritu. Sa Diyos walang imposible. Ikaw ang Diyos na pupurihin, sinasamba, dadakilain, dinataas ka namin, Panginoong Yesus. Ikaw ang Diyos na aawitan, biyaya mo'y masalamatan, pag-ibig mo'y wagas, aming Panginoon. Namin Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa isang panibagong araw na muli idinagdag ninyo sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat sapagkat nagising kami at namulat ang aming mga mata upang sa gayon muli ay maranasan po namin ang biyaya at pagpapalang itinutulot mo sa iyong mga anak na patuloy na nananampalataya at patuloy na dumudulog at lumalapit sa iyong banal na trono. Aming pong dalangin sa mga oras na ito na pangunahan po ninyo kami, mangusap po kayo sa pamamagitan po ng iyong banal na salita, at ikaw, O Diyos, ang magsalita sa amin at magturo at lumabay sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. At aking hiling sa mga sandaling ito na iyong buksan ang puso at isipan ng bawat isa upang sa gayon ay malaya po nilang tatanggapin ang anumang mensahe at kapahayagan sa umagang ito na magbibigay po sa amin ng patuloy na paglago ng aming buhay Kristiyano. O Diyos, inaangkin po namin ang mga nakalakip na kapangyarihan ng iyong salita, maging ang mga tanda at himala na nakapaloob sa iyong mga salita, O Diyos, ay amin pong sama-samang aangkinin upang sa gayon, Ama, ay patuloy po namin maranasan ang iyong makalangit na himala sa aming buhay. Gamitin po ninyo kami, bawat isa sa amin, na makapagpalaganap ng iyong mga salita sa pamamagitan po ng pagbabahagi po ng iyong salita sa lahat ng aming mga mahal sa buhay, kakilala, kamag-anak, kaibigan namin sa Facebook, Panginoon Diyos. Excuse me. At gayon din pa, Panginoon, ako na iyong lingkod, muli ay nagpapasakop sa iyo. Gamitin nyo lamang kong instrumento at lapatan po ninyo ko ng kaalaman at karunungan upang sa ngayon ay maipahayag ko ang iyong kalooban sa bawat isa na nakatutok sa umagang ito. Ang lahat ng ito, O Diyos, ay aming pong samot dalangin sa pinakamakapangyarihang pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po ay magsabi na Amen, Amen, and Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Glory, 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 glory to God. Hallelujah. Yes, praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay.
the way from Tanay Rizal. Praise God, madalas po kami dyan sa Tanay Rizal noong panahon ni Pastor Camilo Principe. Kami po'y madalas na mag-crusade dyan sa may plaza, malapit sa simbahan ng Tanay Rizal, dyan sa may palengke. Alright, good morning po kapatid na April Eusebio. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at panonood sa programang ito. Pagpalain po ng Diyos ang inyong buong sambahayan, kapatid na April Eusebio. Hallelujah! At binabati rin natin ang isang mapagpalang umaga si Brother Fred Lopez. Praise God, good morning kapatid na Fred Lopez, at sa iyong mga mahal sa buhay kay Sister Lori Lopez, sa iyong dalawang anak na si Angel at Ejelo, at gayon na rin sa iyong apo na si Sophie. Di malaman ang gagawin. At binabati rin natin ang isang mapagpalang umaga mula po sa Doña Josefa San Delicia, Sister Lisa Villarico. Good morning kapatid. At sa iyong mga anak, at mula naman po sa Ligas, Bacoor, Cavite, binabati natin ang ating kapatid. Blessed morning Pastor Manny at mga kapatiran. Happy Friday and happy watching. Pagbati sa atin niya ni Sister Emmy Diaz. Okay, gayon din po sa iyong mga anak na nagwo-work from home kina Jonah, Ivy at Reg. At bukas po mga kapatid ay inyong mapapakinggan sa ating programang Awit Panalangin at Pasasalamat ang ating pong music ministry. Sila naman po ang nakatoka na maghandog ng mga awitin bukas po ng umaga. Kaya subaybayan po ninyo ang ating programa tuwing araw ng Sabado, ang Awit Panalangin at Pasasalamat. Bueno, tayo po ay nasa huling bahagi na po ng ating paksa na mayroong hinihingi ang Diyos sa atin. God is asking something of you, at may hashtag po na the way to a better life. Hallelujah! Alright, good morning sa ating kapatid na Sheila Marie Garduce. Praise God! Taga-saan po si Sister Sheila Marie Garduce. Hallelujah! Isang mapagpalang umaga sa iyo kapatid at sa iyong mga mahal sa buhay. At ganun na rin kay kapatid na Ana Bulaag ng Tarlac. Praise God! Hallelujah! Good morning Sister Ana. Kumusta na po kayo diyan sa inyong probinsya sa Tarlac? Tarlac ka ba? Tarlac ka ba, Sister Ana? Nasa Tarlac ka? Alright, ihanda natin ang ating mga sarili. Dadako na po tayo sa ating mensahe. Huling bahagi na po tayo mga kapatid. Last chapter, last part ng ating program, ng ating paksa. Kaya ihanda na po ang inyong mga lapis, ballpen, papel at notebook. Hallelujah! Praise God! Good morning! Alright, purihin ang Diyos. Nahanda na po ba tayo? At ganun din po, isang mapagpalang umaga sa ating kapatid all the way to California. Good morning sa iyo, Brother June Balasta. Praise God, isang mapagpalang hapon sa inyo dyan sa California. Saan po kayo, banda sa California, Brother June? Hallelujah, dahil nandyan po ang aking may bahay sa California. Praise the Lord, hallelujah. Okay, tayo po'y magtutungo na po sa ating mensahe. Kahapon po ay naibigay ko na po sa mga nagdaang araw ang unang 5 hinihingi ng Diyos sa atin. At kung ito ay ibibigay at ipagkakaloob natin sa Kanya ng bukal sa ating mga kalooban, mararanasan na po natin yung ating pong sinasabing the way to a better life. No? Yung paraan, yung isang daan para po sa patungo sa isang maayos, maganda at matagumpay na pamumuhay. When we give these things to God, God is asking something
Praise God, tulad po ng ating atensyon, hinihingi niya ang pansin, hinihingi niya ang ating puso, hinihingi niya ang ating pagsunod, hinihingi niya ang ating pagmamahal, hinihingi niya ang ating buhay, at ngayon pong umagang ito kapatid, ang hinihingi ng Diyos sa inyo bilang panghuli ay humihingi siya sa atin ng relasyon. Relasyon, kapatid. Hallelujah. Amen? Praise God. Hallelujah. Dahil gaya nga po ng aking pong laging ipinapahayag, tuwing ako ay magpapahayag at magbabahagi ng salita ng Diyos, ang aking binibigyang diin ay hindi po anumang samahan, hindi po anumang sekta, relihiyon, kundi relasyon. It is all about our relationship with God, kapatid. Hindi niya hinihinging umalis ka sa iyong kinabibilangang grupo o relihiyon o sekta o denominasyon. Ang hinihingi ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin ay ang makipagrelasyon tayo sa Kanya. Amen ba mga kapatid? Hallelujah! Huwag kalilimutang i-share ang ating program na ibahagi na po ninyo. Nakapag-share na po ba tayo? And higit sa lahat, send your ideas or your insight, yung pong mga nasa loob ninyo, makibahagi po kayo sa talakayang ito. Para ito po ay tinatawag nating pag-aaral, kung ako lamang po ang magsasalita at kayo po hindi magsasalita. Ha? Praise God. Magsalita po kayo through your comment section. Praise God. Doon po ninyo ilagay ang inyong mga salooben. Praise God. Hallelujah. So, gaya po ng aking nasabi mga kapatid, ang pinahahalaga natin, praise God, from Sacramento, California, si June. Praise the Lord, hallelujah. Sacramento, hallelujah. Alright, praise God. So, yung relasyon mga kapatid, ito ang ating binibigyan diin sa ating pong programa. Wala tayong ibang itinataas dito mga kapatid ha. Praise God, inuulit ko po, anuman ang inyong mga kinabibilangan, kung saan man kayo nakabilang, praise God, diyan kayo, manatili kayo, kung nais po ninyo, praise God, sabi nga nung iba, ito na yung kinagisnan ko, kung ano yung kinagisnan ko, praise God, hallelujah, pero mahalaga po ang tanong, kapatid, meron ka bang relasyon sa Kanya? Ang tanong kapatid, ano ang relasyon mo sa Diyos ngayon? Sino siya sa buhay mo? Ano ang papel niya sa iyo at ano ang role na kanyang ginagampanan sa buhay mo? Yan po ang malaking katanungan. Na kung meron ka mang hindi maiwanang kumbaga sekta o relihiyon o anumang denominasyon, hindi mo magawang mabitawan, ang tanong ko ngayon, kapatid, ay ano ang ugnayan mo sa Diyos? Ano ang iyong relasyon sa Kanya? Siya ba ang Panginoon mo o Panginoon? Kapatid, ang hinihingi sa atin ng Diyos ngayong umaga ay totoo at tunay na relasyon. Alam niyo mga kapatid, nais ko pong sabihin sa inyo, ang isang mabuting ugnayan o relasyon sa Diyos ang kailangan ng bawat isa upang masiyahan sa buhay na ibinibigay niya sa atin. Okay lang po, Brother June. Praise God. Okay, Sacramento, ha? Praise God. Hallelujah. And good morning din po kay Architect Leo Rosas at kay Sister Nene Rosas. At gayon din, isang mapagpalang hapon naman kay Sister Memia Tupas, ha? Tapulaw, ang may bahay po ni Brother Max, ha? At gayon din sa iyong mga kasama dyan, kina Diana at kina JR, at sa iyong dalawang apo na si Maxine at Mia. Praise the Lord. Hallelujah. So, mga kapatid, sinasabi dito, ang buhay na walang Diyos ay isang buhay na puno ng pagdurusa at kalungkutan. Yung bang walang tunay na relasyon at tunay na pakikipag-ugnayan sa Kanya. Yan daw po ay isang buhay na walang kumbaga ay puno ng pagdurusa at puno ng kalungkutan. Dahil ang buong kapayapaan ay maaari lamang magmula sa Diyos. Yes, sa Kanya lamang nagmumula
kung nais mong ikaw ay mapanatag, kung nais mong ikaw ay mapayapa, kung nais mong gumanda ang iyong buhay sa gitna ng pandemic na ito na hindi ka nababagabag, hindi ka natatakot, hindi ka nag-aalala, tiyakin at siguraduhin mo ang iyong relasyon sa Diyos. Sino ba si Lord sa buhay mo? Anong klaseng relasyon ang ninanais ng Diyos sa iyo, kapatid? Alright, ito po ang ating pong bibigyan ng diin at ating tatalakayin sa huling bahagi ng ating paksa. Unang-una po, kapatid, ang hinihinging relasyon sa atin ng Diyos ay ang relasyong mayroong pagpapasakop. Relasyong mayroong pagpapasakop. Tandaan po ninyo, mga kapatid, sa tuwina na tayo po ay pumapasok sa isang relasyon tulad ng pag-aasawa, kapag ka ako po ay mayroong ikinakasal, ang lagi ko pong inihahabilin sa mga kababaihan na siyang sinasabi ng banal na salita ng Diyos na ang mga babae ay nararapat na nagpapasakop sa kani-kanilang mga asawa. Dahil makikita ninyo yan sa mga simbolo na ginagamit sa pagkakasal. Nakikita po ninyo, no? Pinapaliwanag ko po, kapag ka ako po ay nagkakasal, praise God, ay itinatanong nila doon sa mga hindi nakakaunawa kung ano daw po ang kahulugan na kung bakit ang belo ay nasa ulo ng mga kababaihan samantalang ito ay nasa balikat lamang ng mga kalalakihan. Ha? Praise God. Ayan po kasi ay sumisimbolo na kailanman, kaya ito ay nasa balikat ng mga kalalakihan at nasa ulo ng mga kababaihan, yan ay simbolo ng pagpapasakop. Hindi pwedeng lumagpas ang kapangyarihan ng babae sa kalalakihan. Pagpapasakop. Praise God. Kaya nga sinasabi ni Pablo, kayong mga babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa. Amen po ba? Praise God. Hallelujah. At ito ang isa sa mga hinahanap na relasyon ng Diyos sa atin. Kung atin titignan ang larawan nito, tinatawag na tayo po ay iglesia ng Diyos. Okay? Tayo ay asawa ni Kristo, siya ang husband, tayo ang bride pagdating ng muling panahon, mga kapatid. Kaya ang sabi rito, si Kristo ang ulo ng iglesia. Hallelujah. At tayo ay katawan na dapat na nagpapasakop sa Kanya. Hallelujah. Kaya nga, gusto ng Diyos ang isang relasyong mayroong pagpapasakop. Bakit po? Bakit ganitong relasyon ang gusto ng ating Panginoon Diyos? Sapagkat sinasabi po rito, mga kapatid, sa Santiago 4:7 hanggang 8, pakinggan po ninyo. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa diablo at tatakas siya sa inyo. Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Mangaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan at dalisayan ninyo ang inyong mga puso, kayong may mga dalawang akala. Ayan ha. Kaya po nais ng Diyos na tayo po ay magpasakop sa Kanya ay upang malabanan po natin ang diablo. Dahil hindi natin kayang labanan ang diablo sa ating sariling lakas, sa ating sariling kakayanan, hindi tayo makapagtatagumpay malibang tayo ay nagpapasakop sa higit na makapangyarihan sa lahat. Amen ba, mga kapatid? Hallelujah! Laging forever ang kanyang awa. At ito pa ang gustong nais niya, sabi niya rito, mga kapatid. Ha? Sabi rito sa unang Pedro, Kabanatang 5, talata po ay 6 at 7. Kaya't kayo'y mangagpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Okay ha? Kayo'y mangagpakababa. Pag sinabing mangagpakababa, ikaw ay magpasakop, magtiwala ka, ihabilin mo, ha? Ilagay mo sa makapangyarihang kamay ng Diyos. Anong sabi dito?
upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahunan, na inyong ilagak sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Ipinagmamalasakit. Praise God, hallelujah. Purihin ang Diyos. Amen po ba? So maliwanag po, pagpapasakop sa makapangyarihang kamay ng ating Panginoong Diyos. At ito po ay walang ipinagkaiba sa pagpapasakop na ginawa ni Jesus sa kanyang Ama. Maging ang ating Panginoong Jesus, nang siya'y nabubuhay pa at naririto sa mundong ito habang kanyang tinutupad ang mga utos sa kanya ng Ama, siya ay nakapasakop sa kanyang Ama. Sa Mark 14 verse 36, pakinggan po ninyo. Ang sabi rito, and he was saying, Abba, Father, all things are possible for you. Remove this cup from me, yet not what I will, but what you will. Not what I will, but what you will. Hindi ako, Panginoon. Sabi niya, Ama, hindi ako. Hindi ang kalooban ko, kung hindi ang kalooban mo. Hallelujah. And then sabi niya dito sa John chapter 5 verse 19, therefore Jesus answered and was saying to them, truly, truly, I say to you, the Son can do nothing of himself, unless it is something he sees the Father doing. For whatever the Father does, these things the Son also does in like manner. Wala siyang ginagawa na hindi galing sa Ama. Ang mga ginagawa lamang niya ay mga bagay na nakikita niya sa kanyang Ama at siyang ginagawa niya. And then John 14 verse 49 to 50. Ano sabi dito? For I did not speak on my own initiative, but the Father himself who sent me has given me a commandment as to what to say and what to speak. I know that his commandment is eternal life. Therefore the thing I speak just as the Father has told me. O, si maliwanag po mga kapatid ha? Napakalinaw po niyan. Wala siyang gagawin, wala siyang sasabihin na hindi nanggagaling sa Ama. Lahat ng ginagawa niya, lahat ng kanyang mga sinasabi ay mga bagay lamang na ipinagagawa at ipinasasabi ng kanyang Ama. So buong buo mga kapatid ang kanyang pagpapasakop. Yan ang relasyong nais ng Diyos sa iyo at sa atin. Ang relasyong nakahanda na magpasakop sa Diyos. Amen ba mga kapatid? O Diyos, natagpuan, pinalaya ni Jesus sa kasalanan. Alright, binabati natin from Bohol. Praise God, ang ating kapatid, Sister Frances Pinsan. Good morning, Sister Frances. Nabasa mo ba yung message ko sa iyo kanina? Inaalam ko yung pangalan po ni Mami Lita, pangalan ng husband ni Mami Lita, ha? Pati yung kanyang anak. Praise God. Para maisama po sa prayer list. Alright, at batiin din natin ang isang mapagpalang umaga ang ating pong Pastor Tony Rodeo ng Valenzuela City. Good morning, Pastor. Wala pa bang bahana ba dyan sa inyo? Praise God, hallelujah. At ganun din sa iyong may bahay na Sister Rose at sa iyong mga anak, ha? Praise God, hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay. Glory to God. Ayan, sabi po ng ating kapatid mula po sa Montreal, Canada, ha? Kay Sister Beth Ramirez. Sabi niya, amen, relasyon handang magpasakop sa Diyos. Yes, kayo ho ba'y nakahanda na magpasakop sa Kanya, mga kapatid? Kaya nga po mga kapatid, gusto ng Panginoon Diyos na totally ang ating buhay ay ipagkatiwala natin sa Kanya. Praise God, hallelujah. Alright, salamat po Sister Frances, nakita ko na po. Praise God, hallelujah. Amen, amen to that, hallelujah. Purihin ang Diyos. Okay. Ayan, okay. Nabasa ko na pa. Michael Hartsack. Okay, praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Okay? So, yan po ang dahilan kung bakit, yan po ang gusto ng Diyos. Hinihingi niya ang isang
relasyon. Isang relasyon na mayroong pagpapasakop. Hallelujah. Okay, so, kayo ba'y nakakasiguro at nakakatiyak na ang buhay ninyo ay buong-buong sinasakop ng Panginoong Diyos? Hallelujah. Praise God. Nakakatiyak ba kayo na wala kayong itinitira? Kundi lahat ibinibigay ninyo sa Panginoon? Hallelujah. Ikalawa, kapatid, na relasyong nais niya ay yung pong relasyong itinatag at itinayo ng pag-ibig. Yes. Na ang pundasyon at yung pong nagtulak ng ating pakikipagrelasyon sa Kanya ay udyok motivated by love. Yan ang importanteng matiyak natin. Bakit ba ako nakipagrelasyon sa Diyos? Dahil ba sa mga bagay na tinatamasa ko ngayon? Alalahan ninyo mga kapatid, mayroong pag-ibig. Alalahanin natin, praise God, na pag-ibig ang nagtulak sa Diyos para ipanumbalik ang ating relasyon sa Kanya. Pag-ibig. Dahil nasira, nawala, napatid, nawasak ang ating relasyon nung magkasala si Adan at si Eva. At dahil sa sobrang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa atin, ang nagtulak dito para ibalik ang ating relasyon. Ibinigay niya ang buhay ng anak niyang si Jesus para sa atin upang mabuo, upang maipanumbalik yung nasira nating relasyon sa Kanya. Kaya naman nais niyang ibalik natin sa Kanya ang relasyong ito na ang nag-uudyok ay pag-ibig. Bakit, Pastor? Mayroon bang relasyon na hindi pagmamahal ang pundasyon? Meron po, kapatid. Katulad po ng mga nagsasama dahil sa mga anak na lang. Di ba? Wala nang pag-ibig. Kaya lamang sila nananatili sa kanilang relasyon dahil ayaw nilang matawag silang broken family. Pero wala na hong pag-ibig na nag-uugnay. For the sake of their children na lang ang pagsasama nila, ang relasyon nila. At ang iba naman, mga kapatid, ay nagsasama na lang dahil praktikal, kumbaga. Pera, dahil isip at di na puso ang ginagamit. Yung iba naman, seguridad, ang habol sa relasyon. Merong hahanap ng mga makakasama at makakarelasyon na mayroong 3 M. Yung 3 M, matanda, mapera, madaling mamatay. Abay, 4 na M pala yun. Oh, hindi ba? Walang pag-ibig. Praise God. Tama po ba? Ano naman ang kaugnayan nito sa ating relasyon sa Diyos? Katulad ng nabanggit kong relasyon na hindi pag-ibig ang nagtatatag, hindi pag-ibig ang nag-uugnay. Praise God. Maaring ito ay mangyari rin sa ibang Kristiyano na kaya lamang nakikipag-ugnayan sa Diyos ay dahil lamang sa mga pagpapalang natatanggap natin sa Kanya. O dahil lamang sa mga pabor na ipinagkaloob niya, abay kung hindi pa pinagaling, hindi pa makikipagrelasyon sa Diyos, kung hindi pa binigyan ng trabaho, kung hindi pa pinalago ang negosyo, kung hindi pa nakakatanggap ng pabor sa Diyos, ay hindi pa makikipag-ugnayan sa Kanya. Hindi pa isusuko ang buhay at hindi pa tatanggapin si Jesus, ang Diyos. Yan ay kumbaga yan po ay nangyari na rin po, no? Nung doon sa John chapter 6, naalala nyo ba yun? Nabasa nyo na ba yung ginawang pagsaway ni Jesus sa karamihang tao na sumusunod sa Kanya? Praise God. Pakinggan po ninyo. Doon sa John chapter 6 verse 24 at 26. Ano sabi rito? Nang makita nga ng karamihan na wala roon si Jesus, ni ang kanyang mga alagad man, ay nagsilulan sila sa mga daong at nagsidating sa Kapernaum na hinahanap. Eto hinahanap si Jesus. At nang siya'y kanilang masumpungan sa kabilang ibayo ng dagat, ay kanilang sinabi sa kanila, Rabay, kailan ka dumating dito? Etong sagot sa kanila ng Panginoon. Ang layo ng sagot ng Panginoon sa kanila. Sabi ni Jesus,
Sinagot sila ni Jesus, sinasabi at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako'y hinahanap. Ako'y inyong hinahanap. Hindi dahil inyong nakitang mga tanda, kundi dahil kayo'y nagsikain ng tinapay at kayo ay nangabusog. Ayun lang po pala ang habol nila. Kaya lamang pala sila sumusunod kay Jesus dahil nakakakain sila at nabubusog sila. O, ang sakit niya na. Praise God. Di ba? Mga kapatid? Hallelujah! Hindi dahil mahal nila si Jesus. Hindi dahil mahal nila ang Diyos. Kundi dahil nakakain sila at nangabusog. Tayo po, kayo po, ano ba ang gusto natin sa relasyong ito sa Diyos? Ang sagutin ng Diyos ang bawat panalangin at kapag ka hindi, magtatampo at tatanungin natin siya kung talagang mahal niya tayo? Ha? Tayo pa ang magtatanong, ha? Lord, mahal mo ba talaga ako? Kung mahal mo ako, bakit ganito ang buhay ko? Tayo pa ang may lakas ng loob magtanong ng ganun at questionin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Samantalang anak na niya ang binigay niya. Tapos tatanungin mo pa si Lord, mahal mo ba talaga? Kung talagang mahal mo ako, bakit di mo ako tinugon? At ba't di mo pinagkaloob yung hinihingi ko? So, yung ba yung mga ganong relasyon ang gusto natin? Hindi tayo, yung bang relasyon na ayaw nating magdanas ng hirap sa relasyong ito? Ang gusto mo ba, yung tanggap na lang ng tanggap at kapag may kinuha sa'yo ay sisisihin natin siya? Pag may nawala sa'yo? Kapatid? Ganun ba ang relasyon? Na nais natin? Na puro sarap, puro biyaya, puro pagpapala, at pag dumating ang mga matitinding pagsubok, kine-question na natin ang pagmamahal natin sa Diyos, katulad ng ginawa ng asawa ni Job. Anong ginawa ng asawa ni Job? Kung maalala po ninyo mga kapatid, sa buhay ni Job, pinagpala at pinagmalaki siya ng Diyos dahil sa kanyang katapatan. Sa Job chapter 1, mababasa ninyo kung paanong sunod-sunod na kalamidad ang dumapo sa buhay ni Job. Hindi pa halos natatapos ang isang nag-uulat ng masamang balita. Darating na naman yung panibagong balitang masama. Sunod-sunod, sa loob lamang ng 24 oras, hindi tinantanan ni Satanas si Job. Praise God! Hallelujah! Anong tugon ni Job? Hubad akong dumating sa mundong ito. Hubad din akong babalik sa iyo, Panginoon. Purihin ang Diyos. Hindi ba? At pagkatapos, anong sabi? Kaya lang naman ganyan sa iyo si Job, nagpupuri yan dahil ayaw mong hayaan kong galawin ang kanyang katawan. Anong sabi ng Panginoon? Sige, galawin mo. Galawin mo. Pero wag mong kukunin ang kanyang buhay. So, anong ginawa ni Satanas kay Job? Matapos salantain ni Satanas ang lahat ng karangyaan sa buhay ni Job, pati yung mga mahal niya sa buhay ng mga anak niya, eto, dinapuan naman siya ng mga sugat, pigsa mula ulo hanggang talampakan. Pero ganun pa man, mga kapatid, no? Nang makita ito ng asawa ni Job, anong sabi ng asawa ni Job sa kanya? Talatang 9 ng kabanatang 2, chapter 2, verse 9 and 10 ng Job. Nang magkagay sinabi ng kanyang asawa sa kanya, namamalagi ka pa ba sa iyong pagtatapat? Para bagang sinasabi dito, mananatili ka pa ba sa relasyon mo sa Diyos? Sabi rito, takwil mo na ang Diyos at mamatay ka na. Abay, biro ninyo ang suwestyon ng kanyang asawa. Yung kanyang asawa na dapat ay magpapalakas sa kanya, magbibigay ng encouragement. Eto, sinasabi niya kay Job, bumitaw ka na sa relasyon mo sa Diyos, hindi ka pa ba nakakahalata? Na pinabayaan ka na? Eto po mga kapatid, kine-question ang pagmamahal at pag-ibig ng Diyos. Pero anong sabi ni Job sa kanya? Itong napakaganda sa talatang 10. Tignan ninyo sabi,
Ngunit sinabi niya, ikaw ay nagsasalita na gaya ng pagsasalita ng hangal na babae. Ano? Tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos? At hindi tayo tatanggap ng masama? Wow! Napakaganda nito mga kapatid ha. Hallelujah! Sabi niya,